kapatid na nangaral, kapatid na Amos Villen. Awit ang panalangin matapos ang sermon bilang dalawa. Nanalangin na kapatid matapos ang sermon, kapatid na Rosar Cortez. Awit ang paghahandog bilang dalawa. Nag-alay na taus-pusong paghahandog, kapatid na Gary Suizo. Doxoloya bilang isa, bilang na kapatid na Dumalo, 15, kabataan 4. Halaga ng koleksyon, 507 pesos. Kapatid na naggawa ng bendisyon, kapatid na Amos Villen. Oras na natapos ang pagsamba, ikalas 11:15 ng umaga. Gumawa na akda, kapatid na Sweet Rhea Marnelli. Mga minaman na kapatid na basa po ang ita. Kung ano naman po napansin yung pagkakamali sa naisulat ay ating pumubas dito. Wala kapatid. Wala akday ating pagtibay na talang kong handang-handa ng bawat isa sa inyo upang natin na kung tanggapin ang banal na aral ng Amang Diyos sa pamamagitan ng kanyang buktong nanak ang ating Paiso Kristo. Narito po ang pamagat. Ang ilan sa mga makasalanan na nailathala ang kanilang pangalan sa banal na kasulatan na napabilang na matuwid o banal. Alam naman natin, lalong-lalo na po ang pahayag ng Amang Diyos sa pamamagitan ng kanyang aklat o banal na kasulatan o Biblia, na ang lahat ay tunay na nagkasala. Datapwat hindi dito nangagdadapo kung gaano niya tayo makakamahalin at lingapin at lalong ipagkakaloob, hindi sa mga hulog sa kanyang kamay, kundi bagko tumasa atin ang kanyang pangako. Buhay na walang hanggan o makatatanan sa kanyang kaapiyan magpakailan-kailan. Kaya dito mga minamahal, bagay na napakahalaga ang mga pananampalataya at ginawa ng mga makasalanang ito upang sila mapabilang na matuwid o banal sa harapan ng Amang Diyos. Kaya dito, kahit man sa ating kapanahunan, lalong-lalo na ang bawat isa sa atin mga minamahal na kapatid na nagkasala nga, datapwat sa kaloob na dakila ng Ama sa pamamagitan ng ating Paiso Kristo, tayo'y kanyang hinirang sa kanyang banal na iglesia upang sa magkagayo tunay na mapapagbilang din na matuwid o banal sa kanyang harapan. Kaya dito, ito na po atin nang alamin kung sino-sino ang ilan sa mga makasalanan na nailathala ang kanilang pangalan sa banal na kasulatan na napabilang na matuwid o banal. Kaya't atin na pong alamin kung sino nga ba. Ayon po rito sa awit ni Haring David, mga minamahal na kapatid, Kapitulo 51, talatang 3 hanggang 5, ganito po. Kung sino itong unang makasalanan na nailathala ang kanyang pangalan at napabilang na matuwid sa harapan ng Ama, sapagkat kinikilala ko ang aking mga pagsalangtang at ang aking kasalanan ay laging nasa harap ko. Laban sa iyo lamang ako nagkasala at nakagawa ng kasamaan sa iyong paningin upang ikaw ay ariing ganap pag nagsasalita ka at maging malinis pag humahatol ka. Narito, ako'y inanyuan sa kasamaan at sa kasalanan ay ipinagdiya ko ng aking ina. Sa makatuwid mga minamahal na kapatid, kung sino itong nagsasabi na sumalansang at nakagawa ng kasamaan o kasalanan sa harapan ng Amang Diyos na siya lang ang tanging pinagkasalanan, ay walang gilid iba, ito'y si Haring David na ininira upang maging hari ng Israel. Nakatunod kay Haring Saul. Mga minamahal na kapatid, ano ang naging kasalanan ni Haring David na kanyang ikanga mag-inasawa si Bathsheba na asawa ni Uriah? Si Bathsheba, mga minamahal, ayon sa kasaysayan ay naliligo ng ikanga po. Nasa kwarto si Haring David at nang dumungaw sa may kataasan at sa kababa, nakita niya na naliligo
si Betseba at pinatawag sa kanyang mga utusan at dinala at nakisiping. Itatapwat, kapatid, ay may asawa. Isa sa mga pangunahing kawal ni Huwab na kawal din ni Haring David. At anong ginawa ni Haring David? Dahilan na nabuntis niya si Betseba. Dilala ng pangunahin sa tinawagan ang pinakamataas na katungkulan sa makikipaglaban ng mga kawal ni Haring David na si Huwab, na kung saan pinakapinuno ni Uriah, at sinulatan si Huwab na ipanguna si Uriah sa labanan at walang iniwan para bagang ipapatay at ikunanan. Namatay nga. At nang dumating na tunay na nag-aalab sa galit ang ating Panginoong Diyos sa ginawa ni David, isinugo niya si Propeta Nathan na nagsasabi, nagbigay ng ika-nga po kalinga kay Haring David na may isang mayaman, marami ang kanyang mga kawan. Datapwat isang tanga pobre o ika nga nag-iikaw sa buhay. Datapwat mayroong iisang kordero at ang kordero niyang Panginoon ay ika nga babae, kanyang inaalagaan at tunay na pinapahalaga. Datapwat ang dumating ang panahon, ang mayaman na marami ang mga kawan ay kinuha pa yung nag-iisang kordero ng pobre. At ang may dumating na bisita, yung pa ang kanyang ininganda. Mismo si Haring David nagalit sa mainit nang sinabi nga ni Nathan ang talinhagan niya, marapa sa taong yun. Kahit sinabi pa, kahit ang Panginoong Diyos, kahit ako, marapat na mamamatay. Inong sinabi ni Haring David na yung gumawa ng kalapastanganan sa ika-nga po, nag-iikaw sa buhay na yun, sabi mamamatay. Kahit sa harapan ng Panginoon, kahit siya mismo, mamamatay. Inong sinabi ni Propeta Nathan na ikaw yun. Sa mga tuwid, kapatid, ito ang napakabigat na kasalanan ni Haring David sa ating Panginoong Diyos, na kung saan, ayon din mismo sa kanya, marapat na mamamatay. Yan ang pagkakasala. Maliban kay Haring David, sino pa po? Ayon dito kay Apostol Santiago, Kapitulo 2, talatang 25. At gayon din naman, hindi rin baga si Rahab na patudot ay naring ganap sa mamamagitan ng mga gawa. Dahil sa tinanggap niya mga sugo at kanyang pinapagdaan sila sa ibang daan. Sino pa po ang nailatalang pangalan? Si Rahab, isang patutod. Pag sinabi nating patutod, kapatid, walang iniwan para ika nga po masyadong malalim yung salitang patutod. Prostitute. Na kung tawagin sa ngayon ng mga ika nga masyadong mapunahing mga tao, asawa ng bayan. Yan, si Rahab. Ang kasalanan niya, naging patutot o nagiging asawa ng mga lalaking gusto makisiping sa kanya. Ito ang kasalanan. At ang pangatlo, ang babaeng makasalanan na nagbuhos ng pabango sa paa ng ating Panginoong Jesucristo, kung saan pinunapak ng mga alagad na ikangay pag-aaksaya. Dahilan ayon sa mga alagad o apostol, kung may pagbibili yaong pabangong yaon ay ika nga po malaking halaga na ipagkakaloob sa mga dukha. Datapwat sinabi ng ating Panginoong Kristo, huwag ninyo bigyang halaga yung bagay dahil ika nga maraming panahon nakasama ninyo ang mga dukha. Datapwat ako ay itong babae ito ay inihahanda lang niya ako sa pagkalibing. Kaya dito
itong babae ito na makasalanan. Itong babae ito na makasalanan, ika nga yung kanyang ginawa. Gaano man na maipapangaral ng Ebanghelyo ng Panginoon Diyos, hindi makalilimutan ang kanyang ginawa. Kaya dito kapatid, babaeng makasalanan ang inilagay. Hindi man lang inilagay kung gaano, kung ano ang nagiging ikapo naging kasalanan ng bagay na ito. Kaya dito, amin po kayo tuturo ang lubog na huwag ika nga pabigla-bigla na sabihin kung sino yan. Dahilan karamihan sa mga naglabasang mga istorya o salaysay ng iba't ibang mga kwento ng mga libro, yan daw po si Maria Magdalena. Hindi po. Katotohanan, itong babae na po ito, yung pong Maria. Maria rin ang pangalan. Na kapatid ni Lazaro na binuhay na maguli sa mga patay ng ating Panginoon Kristo, kapatid ni Marta. Nasa Juan, Kapitulo 12 yan, basahin nyo. Hindi po yan Maria Magdalena na tinutukoy. Kaya dito, babaeng makasalanan. Kaya sa mga tatlong ito, na ang kanilang pangalan na ilatata, kakakakitaan po natin kung bakit nakabilang silang matuwid o banal sa harapan ng Amang Diyos. Na kung anong mahalagang ginawa ng mga ito na lubang pinapahalagaan sa paningin ng Panginoong Diyos na sila'y napabilang na matuwid o mapalad o banal. Alam naman natin, siyaring David, dahilan ang Israel ay napapalaban sa digmaan ng panahon ni Haring Saul. At dito, lubos na may lumitaw sa mga kalaban at kaaway na mga Filistiyo. Isang matapang, napakatapang at napakalaking, napakataas, matapang na lalaki na Filistiyo. Yan si Goliath na anak o angkan ni Gad. Na dito, lubos na nilalait at hinahamon niya ang mga anak ng Israel, lalong higit ang pinapanginoon ng mga Israel. Ang Amang Diyos ay hindi nakikita, iyan ang pinapanginoon ng ika nga po mga Israel. Hindi kagaya ng mga Pilistiyos na ito na ika nga mga larawang inanyuan ang kanilang ika nga po sinasamba o pinupuri. Kaya dito, tunay na nagamon itong napakataas, malahigante. Kailan ayon din po sa kanyang sukat ay 6 na siko at isang dangkal. Kapatid. Na kung tutusin mo sa equivalent sa banal na kasulatan mo, ang isang siko, yung siko ika eh. Pag siko, hindi naman napit yan, di ba? Na. Okay, pero ayon sa mga pag-aaral, pag sinabi mong siko, kapatid, hindi po big. Hindi po big. Dahil lang mas mahaba yung maliit lang atong kamay ko dito. Kumbaga, depende sa kaya sa tutusin mo, sabihin na natin, matangkat at makapang. Kung naamon kung sino. Di ngayon, nagsupang Panginoon na upang mahanap. At ito na nga, si David na kagaalaga na kawan o pastor ng mga kawan o mga tupa. At sa panglalait at tunay na nag-amon itong Pilistiyo na ito, si David ang unang-unang umalag ang damdamin upang ipagtanggol na kahit mamamatay pagtanggol ang kinikilala at sinasambang Diyos at pinaglilingkuran. Kaya dito, pumunta siya kay